Magandang gabi po, isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Nilagdaan na ang tinatawag na Framework Agreement para sa pagtatatag ng isang tinatawag na autonomous political entity, ang Bangsamoro. Sa kauna-unahang pagkakataon, tumapak sa palasyo ng Malacanang ang mga lider ng nooy rebeldeng grupong lumalaban sa gobyerno, ang Moro Islamic Liberation Front, para pirmahan ang kasunduan. Naganap yan sa harap mismo ni Pangulong Nonoy Aquino at ng Prime Minister ng Malaysia na si Najib Razak. Ang Malaysia po ay mahigit isang dekada ng third-party facilitator sa peace talks. Simula pa lang ng paghubog ng pinal na kasunduan para sa Bangsamoro ang nilagdaan kanina. Pero nag-umapaw ang pag-asa sa unang hakbang na ito. At mula sa palasyo, nakatutok live si Teresa Andrada. Teresa? Mike at Vicky, matapos nga ang halos 16 na taong negosasyon, sinelyuhan kanina sa harap mismo ni Pangulong Noynoy Aquino at MILF Chairman Al-Haj Murad ang framework agreement na magtatatag sa Bangsamoro Autonomous Political Entity sa Mindanao. We have officially marked the beginning of a hopeful journey for peace and development in the Bangsamoro. Kasaysayan ng nalikha ng lagdaan ng Bangsamoro Framework Agreement ni Government Peace Panel Chairman Marvic Leonen at MILF Chief Negotiator Mohager Iqbal. Sinaksihan ni Pangulong Noynoy Aquino at MILF Chairman Al-Haj Murad Ibrahim ang pirmahan. This agreement not only marks a new chapter in our history, it now defines the very path we take as a people, one where opinions are heard and hope is shared, where understanding and consensus breed meaningful solutions for all stakeholders, one where every child is offered the opportunity to shape his own destiny. Today, after almost 16 years of hard negotiations, interspersed with armed confrontations on the ground, we have inked the most important document in the chapter of our history, a landmark document that restores to our people their Bangsamoro identity and their homeland. Never in my wildest dream since I was a child or when I joined the Bangsamoro struggle more than 40 years ago that one day I will see the interior of this building that once housed the Spanish and American governors general and now the presidents of the Philippines. Si Peace Process Advisor Ging Deles hindi naman napigilan ng maluha. It will be better tomorrow. It will be better tomorrow, even in the darkest days of despair. Sinaksihan din ang pirmahan ni Malaysian Prime Minister Najib Razak. Mahalaga ang naging papel ng Malaysia sa negosasyon na nagsilbing third-party facilitator mula nang mag-umpisa ang peace talks noong 2001. Malaysia is ready to help as a partner for peace. We are willing to offer training and education so that the children in Bangsamoro can aspire to a future that their parents could not. Ang pirmahan ay simula pa lang ng mas mabusising pag-uusap sa pagitan ng gobyerno at MILF. Sa Nobyembre muling uupo sa negotiating table ang magkabilang panig sa pagpapatuloy ng peace talks sa Kuala Lumpur para maplansya ang final peace agreement. Ayon kay Iqbal, may shortlist na sila ng pangalang mabibilang sa Transition Commission. Sa mga kumukontra sa framework agreement, tiniyak ng gobyerno, hindi lang eksklusibo ang kasunduan sa MILF, kundi sa mga residente ng mga lalawigang mapapabilang sa Bangsamoro. It is a paper that enumerates the political commitments of the government of the Republic to the Moro Islamic Liberation Front. And what it creates is not something that is exclusive to the MILF. It will create a new Bangsamoro basic law that will create a Bangsamoro. Iginiit din ng pamahalaan na inimbitahan nila ang grupo ni MNLF founder Nur Miswari sa mga pag-uusap pero hindi raw sila nakatanggap ng tugon mula rito. Minaliit naman ng MILF ang mga pahayag ni Miswari patungkol sa libo-libong MILF na nag-defect na umano dahil sa kasunduan. There is a little bit of exaggeration here. Now he's speaking about more than 1 million fighters. Even the government of the Republic of the Philippines does not have that number. Bago ang makasaysayang pirmahan, umukit na ng kasaysayan ang kauna-unahang pagtapak ni Murad at ng kanyang grupo sa Malacanang. Vicky, ayon nga sa palasyo, kung ihahambing daw sa isang bahay, itong framework agreement ay pundasyon para makamit ka itong pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Marami pang kailangang gawin, gaya na lang ng
Transition Commission na susunod na hakbang nga dito. Itong Transition Commission ang magbabalangkas ng Bangsamoro Basic Law o siyang magtatatag mismo nitong Bangsamoro Autonomous Political Entity. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Teresa Andrada.